Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. Political content na slightly political content. Kasi according to our mga kapatid nating INC, actually INC pa rin naman ako, technically speaking. Kasi po, sa birth certificate ko, INC yung nakasulat doon. Tapos, pero non-practicing na kasi ko, matagal na kasing umalis yung tatay ko doon. Pero hindi pa kasi siya tinitiwalag. Therefore, hindi pa rin kami tinitiwalag. Nagpa-practice ba ako ng paniniwala ng INC? Not so much. Pero yung ibang turo naman, tama naman yun. Halimbawa, yung kung ano yung magandang pwede mong gawin sa buhay, pwede mo namang i-integrate yun. Alam nyo kasi dito sa Pilipinas, meron kasing absolute freedom of religion or freedom of belief na tinatawag. So, ibig sabihin, kahit naniniwala ka sa flying spaghetti monster, okay lang. So, ako, yung mga natutunan ko sa INC, hindi ko naman inaalis yan. Of course, pero hindi ko alam kung gusto ko pang bumalik Pero, you know, it is what it is. Masaya pa rin magpasko in my opinion. Pero masaya pa rin naman na mag-identify sa INC kasi pagdating talaga sa mga ganitong klaseng samahan, talagang napaka-unified sila. Ang sabi nga ni Marcoleta, hindi sila black voting, unified voting pala sila. Okay, palakpakan na lang. Okay, so without that being out of the way, let's talk about kung ano yung nangyayaring rally ngayon. Kasi nagkaroon ng dalawang malaking rally ang INC in 2015. Noong 2015 kasi, according to this article, the INC had been rocked by controversy during those weeks after some of its members accused church officials of corruption, mishandling funds, and illegally detaining ministry. So, i-research nyo na lang to. Pero the same idea lang din, nagkaroon sila ng protest doon sa Daden DOJ na pinamumunuan ni Secretary De Lima. Naalala ko yun mahabang storya yan. I would ask everyone to research on this kasi importanteng matter to just to show you yung solidarity ng INC. Okay, so move on tayo sa next topic. So ngayon pa, bakit po nagrarally ang mga kapatid nating INC? Ang sabi po nila kasing ganon, masyadong this is a rally for peace, not in particular sa isang politiko, bagkus ito po ay para sa kapayapaan kasi nga maraming impeachment complaint ang meron kay VP Sara and si Pangulong Marcos. Kahit na sabihin niya, ang pronouncement niya kasi doon, personal opinion niya since the executive cannot really meddle with the affairs of the legislative according to our constitution. Sabi nilang ganon na personally ayaw ni Presidente Marcos ng impeachment, pero the House, and yun din ang opinion ko as the House goes, is dapat talagang magkaroon na ng impeachment process kay VP Sara. So, etong rally for peace na to is to show the support na ayaw nila ng kahit anong, kumbaga status quo lang dapat. Kung ano yung nasimulan ng unity team, yun din dapat hanggang pagtapos. It means na kung ayaw nila ng impeachment, ayaw din nilang maalis si Pangulong Marcos sa pagkakaupo ngayon as being the president of the country. Pero yan yung opinion ng isang religious sect na pinapakita nila ito through a rally of solidarity, of unity na tinatawag, 'di ba? So ayan yung point kung bakit sila ngayon ay nandito sa Quirino Grandstand. All 1 million of them. Actually, according to sa datos ngayon, they are already above 1 million. To be exact, nasa around 1.2 million na sila dyan ngayon, di ba? Grabe, di ba? And hindi lang yan, alam ko may mga satellite rallies pa from across the board na wala nga sila sa Quirino Grandstand pero nasa ibang part naman sila ng syudad. Okay? So, meaning to say, as much as this is a show of political strength, it is actually not on paper. Ibig bang sabihin, magsama-sama tayo dito, wag tayong magkawatak-watak, unity pa rin. Kasi nga, ang tawag nila nga sa boto nila, unity voting. So, it's thematic doon sa current administration na ang naging tema ay unity. Kaso nagkakawatak-watak sila because of the infighting amongst them, di ba? Alam naman natin yon na yung mga DDS ngayon, ina-attack si BBM and yung mga vloggers for the administration is also doing the same sa mga DDS, di ba?
So ano yan nagkakaroon ng meron na talagang conflict on the ground, and they are actually trying to salvage this government. Salvage meaning save, hindi yung the other way. Salvage kasi iba yung meaning nun kapag hindi mo linagay sa konteksto dito sa Pilipinas So, I am saying na ganun yung ginagawa ng INC ngayon. In fact, mga kamatis, mga kaibigan, some DDS vloggers are actually trying to spin the narrative na ito ay dahil para iligtas ang mama nila na si VP Sara from the looming 4 na impeachment complaint na nasa House na ngayon. Pakinggan natin ang mga INC. Kung gusto niyo mag-rally, iba ang layo ninyo, huwag niyo sumabay. Huwag niyo sabayan itong, huwag niyo po itong sasama dito. At huwag kayong sasama. Siguro sa ibang araw kayo. O kaya, diba? Yung mga ipinopost mo sa social media, na sabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo, ayan na. Suportado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito agenda mo, hindi ho kami kasama niyan. Hindi. Iba ho yan. Si Rosalinda ang sisisihin ko na nagpapakalat ng balita na yung INC daw ay para kay VP Sara. Actually, papakita ko sa inyo. Ito, di ba? National Peaceful Rally. Hindi pala invited yung mga DDS. Kasi yung mga DDS, matagal na naman sila nagrarally, di ba? Kasama nila si Pangulong Duterte, yung naalala niyo yung Maisog Rally kung saan siya nagsisisigaw ng bangag-bangag doon, di ba? And then naging talking points yun ng mga nitong nila Rosalinda, di ba, na bangag daw at saka Lisa Tanas, yung mga ganyan. Pero ang point dito, mga kamatis, mga kaibigan, is that hindi lang ito para sa DDS. This is actually to maintain the status quo na tinatawag. Okay? Rosalinda, makinig ka. So, ganito. Yung mga DDS kasi, ayaw nilang pa-impeach si VP Sara. Pero yung mga for BBM naman, yung mga apologists, is gusto nilang magstay si BBM. Stay, okay? So, ito yung essentially, yung fundamental ng rally na to. Ito yung pinaglalaban nitong rally na to. To keep it simple. To keep it the status quo open. Ibig sabihin, walang maiiba, walang aalis, and all of that. Personally, I don't agree with the peace rally kasi ako gusto ko talaga magkaroon ng impeachment. Paandarin yung impeachment at iakyat sa Senado at tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi of course ako, I am not sharing the idea of our ng mga kapatid na dapat ay magstay si VP Sara as Vice President. I want her to at least face accountability dun sa mga Mary Grace Piatos na yan, di ba? Pero that's my opinion on the matter. You can have a different opinion as well. But I will never use this National Peace Rally to further my agenda. It is yung mga kapatid natin na INC, sa kanila yan, wag kang magbasag trip Rosalinda. So yun yung point doon, mga kamatis, mga kaibigan. Ito mga DDS na to kasi, they are painting this as if this is to save VP Sara. No, it is also to maintain the status quo na si BBM ay magstay din. Kasi nga merong mga sinasabi na tatanggalin daw si BBM, mga ganong klase ba? Hindi, it's to maintain status quo. Gets? Hindi lang yan para sa isang mataas na opisyal. It's for both actually. Now ako, I do not share the same opinion. Ewan ko sa inyo. Syempre, you are free to think what you think dito sa ating bansa because we have, that is our constitutional right. So, yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods, except sa'yo, Rosalinda.